Alright mga lods, ito na po siya, ang ating PowerBeam 5BC620. Let's do the configuration. So, bali, ang ginawa ko, sinaksak ko silang dalawa sa isang switch hub para ma-open natin yung dalawang device while nasa computer tayo. So, okay. So, binaliktad ko siya. Ito, naka-turn on na to. Okay, naka-turn on na siya. So, binaliktad ko siya. Itong LAN wire na to, papuntang POA. Okay? Tapos yung LAN, papunta ng ating switch hub. Tapos yung switch hub, nakasaksak. Tapos itong wire na to, itong kulay black, papunta sa ating computer. So, itong isa naman, LAN. Yun. Sa LAN, papuntang switch hub. Tapos itong kulay black naman, papunta sa ating device. Okay? So, sobrang laki. Kaya binaliktad ko na. Mahirap pag pag nasa ilalim to. Grabe, sobrang bigat. Kita nyo naman kanina na malapit na siya mag 7 kilos ang isa. So, alright. So, unahin natin to. May nakanote na dito sa taas na gawin ko tong AP. Access point to. Tapos, itong isa automatic magiging station. So, alright. Let's do the configuration. Let's go, mga idol. Do the configuration ng ating PowerBeam 5BC620. So, alright. Unang gawin, punta tayo sa settings. Network and Ethernet. Tapos, Network and Sharing Center. Tapos, Ethernet. Double click. Tapos, Properties. Tapos, i-click natin tong Internet Protocol version 4. Tapos, dito mga idol, i-click natin tong use the following address. Bali, ang ilagay natin dito is 192.168.1.12. So, bali dito, pwede nyo ilagay 192.168.1.12.10.25, 26, kahit anong number, wag lang po yung 20. Kasi po yung 192.168.1.20 is yun po ang ating yun po ang default IP address. Okay, alright. So, click nyo lang tong subnet mask and then click OK. So, pagkatapos, punta na tayo sa Chrome. Pag punta natin sa Chrome, i-type natin yung default gateway ni UBNT 192.168.1.20. Okay. So, lalabas tong tab na to. I-click lang natin yung advance. Tapos, proceed to 192.168.1.20. Alright, nandito na po siya mga idol. So, select country. Bali, ang gagamitin natin ditong country is, gagamitin natin ito ng ipinagbabawal na technique. Itong license. License yung pipiliin natin. So, pwede din ilagay natin Philippines sa country. Pero sa akin, license ang gagawin ko. Kasi mas maraming option ng frequency. Alright, so, continue. Wala namang problema pag license ang ating piliin na country. Wala namang magiging problema based sa experience ko. Okay naman. Nagagamit ko naman siya. So, username, ikaw na bahala kung anong username na gusto mo. Sa akin, admin lang, pwede na. Tapos, password. Sa akin na yung password ko. So, ikaw, kung anong gusto mong password, ikaw na bahala. Tapos, confirm password. Dalawang beses ka maglagay ng password. Same sa unang nilagay mo. Tapos, click save. Alright. Nandito na tayo sa interface ni PowerBeam 5EC620. Ito na po siya mga idol. So, ayun. Nandito na tayo. Pinakauna ko pong ginagawa pag nagko-configure po is
puntahan ko po yung wireless. And then, dahil access point po ito, so turn on the access point. Tapos, turn on the P2ME mode. And then, 40 MHz, okay na yan. And then, antenna, bali dito, gagamitin ko yung PBE 5EC620 29 dBi. So, output power, sagad lang natin. Pwede naman natin yung i-adjust once mag-deploy na po tayo. So, alright. So, dito sa baba, SSID. So, dapat yung SSID dito sa access point, the same din sa SSID natin dun sa ating station. So, alright. So, SSID, bali, ilagay ko na lang dito. Bali, ano kasi to? So, tower 1 to. Tower 180 ang ilagay ko. Alright. So, sa baba, pre-shared key. So, confidential po ito. At kayo na pong bahala sa inyo kung anong pre-shared key na ilagay nyo. So, alright. Bali sa akin is okay. So, tapos na po ako maglagay ng pre-shared key. So, click advance. Pag-click nyo ng advance, calculate EIRP limit. Tino-turn off ko to. Okay? And then, I think okay na dito sa wireless settings. Tapos itong frequency, pwede nyo itong timplahin. Sa akin, tinitimpla ko to once na-deploy na. Pero pwede din, lagyan na lang natin mga 5.7 siguro. 5.745, okay. So, alright. And save changes. Okay, bali tapos na tayo sa basic wireless settings. So, alright, proceed tayo dito sa network. So, dito sa network, tino-turn off ko po itong IPv6 auto IP aliasing. Tino-turn off ko din. And then, actually, pwede naman tong naka-turn on si IPv6 eh. So, auto IP aliasing, meron kasing nakapag-advise sa akin na ito turn off ko na lang daw. So, okay. So, let's turn off that one. Okay. So, tapos dito sa IP address, ang IP address na gagawin ko dito is 192.168.88.207. Okay. Submit na. So, default gateway IP is 192.168.8.1. So, take note, dapat itong gateway IP natin the same din sa ating station. Alright. So, under the network mode, bridge, configuration mode, simple. Tapos, static. Alright. So, bali, tapos na tayo dito. 192, review lang. 192.168.88.207. Alright, so submit mask. Okay, save changes. Alright mga idol, nagre-reload siya. So, hindi na natin ma-open yung device. Gawa ng nagpalit tayo ng IP address. So, ang gagawin natin, balikan natin yung ating settings. Network and Ethernet. Para ma-open ulit natin yung ating device, bali yung default IP natin papalitan na natin kasi naka 88 na tayo, 192.168.88. So papalitan na natin siya ng .88.20. So alright, network and sharing center, tapos double click the Ethernet properties, and then Internet Protocol version 4. So ito ginawa natin kanina kasi ito yung default IP ng UBNT 192.168.1.20. So gumamit tayo ng .12. So alright, so bali papalitan na natin to ng 192.168.88.20. Tapos okay. Alright, so balik tayo sa Chrome and let's see kung ma-open na natin yung ating ginawang IP address kanina. So, ito yung ginawa natin kanina. Bali, 192.168.88.207. So, enter natin. So, alright. So, nandito na nga siya. Advance, tapos proceed.
Alright mga idol, na-open na po natin. So ito na siya. So kung ano yung ginamit natin kaninang, kung ano yung pinalit natin kaninang username at password, yun na ang gagamitin natin. So alright, yung password ko po is ayun, na-open na siya. And then tapos na tayo dito sa network. So bali nakapag-change na po tayo ng IP address and gateway IP. Alright, so dito naman sa services, wala po akong ginagalaw dito mga idol. So kung anong settings na nandito, yun na rin as is. Wala pa akong ginagalaw dito based sa aking experience at based sa aking mga na-configure. First time ko kasi mag-configure ng PowerBeam 5EC620. So mga na-configure ko is PowerBeam 5EC Gento, tapos Lightbeam Gento. So hindi ko po ginagalaw tong under the services. So bali yung iba tino-turn on tong si CDP. Anyway, pwede naman natin tong galawin dito once ma-deploy na natin tong device natin. So alright, sa ngayon hindi ko muna ito gagalawin tong services. Alright, so proceed tayo sa settings. Bali yung device name, same na rin, papalitan ko na din yung device name na yung SSID ko po, SSID name. So yun din po ang gawin ko, device name. Tower 1, Tower 1 EP. Okay, so alright, time settings, time zone, bali punta tayo dito sa +8. Okay, ito Singapore, Hong Kong. Alright, and then wala, hindi ko na to ginagalaw. So I think ito na itong pinaka-latest version ni PowerBeam 5EC620 sa ngayon. So alright, hindi ko nagagalawin yan. Anyway, pwede naman tayo mag-upload ng bagong firmware niya kung meron man. So hindi ko pa na check kung meron nga ba. So sa ngayon, parang ito na ang pinaka-latest eh. 0.7.1, 8.7.1. So alright, so check na lang natin to mamaya. So sa ngayon, save changes muna tayo. Okay na to. Alright, so konting review. Dashboard, basic wireless settings, output power 24 dBm, antenna 29 dBi, SSID tower 1 EP. So okay, so sa advanced, naka-off yung ARP limit. Okay na ata to. Naka 40 MHz lang po tayo P2P mode and access points. So alright, proceed tayo mga idol sa ating station. So station naman ang i-configure natin at subukan natin i-connect silang dalawa. So let's go. Okay, tapos na tayo sa ating tapos na pala tayo mag-configure ng ating access point. Proceed tayo sa station, bali settings again, and the same procedure, network and sharing center. Double click the Ethernet and properties, internet protocol version 4, and dito babalik tayo sa default IP ni UBNT. Alright, 192.168.1.12. Okay, so subnet mask, the same pa rin, and then click OK. Alright, so balik tayo sa Chrome and 192.168.1.20 default IP ni UBNT. Alright, so enter. Tapos lalabas to, click nyo lang tong advance and then proceed to 192.168.1.20. So take note, ito po yung ating station. So bali i-configure natin. So select country. Yung country natin is gagamitin natin is yung ipinagbabawal na technique license. Alright, tapos English, I agree to Ubiquiti terms, privacy and policy. So continue, and
Username, bali ginagawa ko talaga is admin lang talaga para mas madaling matandaan natin. So, password, personal password nyo, kung anong gusto nyo password. Sa akin is i-confirm lang natin. Okay, save. Alright, after nyo ma-save, dadalhin tayo agad sa dashboard. So, bali, ito yung dashboard nya. Alright, so proceed tayo sa basic wireless settings. Okay, so tapos na tayo sa access point. Ito po yung ating station. So, alright, bali, ang gagawin natin dito is i-turn on lang natin tong P2P mode. After natin ma-turn on yung P2P mode, channel width, pwedeng auto, pwedeng 20/40/80. So, alright, 20/40/80, okay na yan. And then andito sa antenna, the same pa rin ang gagawin ko, 29 dBi. Output power agad, tapos auto adjust distance, naka-turn on. Alright, yung SSID na ginawa ko kanina, actually pwede naman natin siyang i-select So proceed muna tayo sa baba. Yung pre-shared key na ginawa natin kanina is yun din ang ilagay natin. So alright, so medyo confidential to, so hindi ko lang to ipapakita. So po malagay yung pre-shared key. Yung pre-shared key, take note mga idol, yung ginawa nyo po kaninang yung ginawa ko po kaninang pre-shared key sa access point, dapat ganun din po yung ilagay ko dito. Yung i-input ko dito is yung pre-shared key, kung anong pre-shared key na meron ako doon sa access point. Dapat magkapareho po sila ng pre-shared key para mag-connect po yung ating dalawang device. Alright, so tapos na tayo sa pre-shared key, and dito tayo sa advance. Turn on, click advance, calculate EIRP limit. Tino-turn off ko yan. So, yan lang po ang ginagalaw ko dito. Alright, so mamaya na tayo mag-lock to EP. So, SSID. Mamaya na tayo mag-select. So, proceed muna tayo dito sa network. I-save muna natin to. Save changes. Okay, proceed tayo sa network. So, click network, and then dito, so bali gagawa ulit tayo ng panibagong IP address. So, yung nandito 192.168.1.20 is ito po yung default IP address ni UBNT. So, papalitan natin to. So, alright, so network mode, bridge, configuration mode, simple, tapos IP address static, and then dito magpapalit tayo mga idol. So bali ang gagawin ko dito is yung ginawa ko kanina is 192.168.88. Yung ginawa ko kanina is .207. So bali dito sa station, para mas madali ko pong matandaan, ginawa ko pong 100 plus 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 yung mga station. Tapos yung mga lahat ng mga access point ko is 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207. So alright, dito gagawin ko dito dahil station po ito, so 107. Kanina 207 dahil yun, access point. So dito 192.168.88.107. So bali pwede ko naman din tong gawin 208 kung gusto ko. So IP address, ito na, nagawa ko na. And then default gateway, yung ginawa ko kanina, 192.168.8.1. Okay, tapos dito auto IP aliasing, tino-turn off ko to So IPv6 tino-turn off ko din. Pwedeng naka-on tong IPv6, wala namang problema. And auto IP aliasing, tino-turn off ko. So anyway, once ma-deploy na natin to, ang important dito mag-connect silang dalawa, yung device natin. So anyway, itong mga settings dito, pwede natin tong subukan. Pwede natin itong i-on, i-off kung once ma-deploy na. So ang isa lang naman ang layunin natin dito, mag-connect silang dalawa, yung device natin, at saka makakuha tayo ng magandang throughput capacity. Alright, so bali proceed tayo sa services. Wala akong ginagalaw dito.
under right. So I think save changes muna tayo. Bali automatic mag-log out tayo dito mga idol. Alright, so automatic mag-log out tayo kasi nag-iba na yung nagpalit na tayo ng IP address. So bali ang gawin natin para makabalik sa ating IP address is punta natin na network and ethernet, network and sharing center, double click the ethernet, properties, internet protocol version 4. So alright, so bali gagamitin na natin yung IP address na ginawa natin. Bali ang ginawa natin is 192.168.88.20. Ito na po yung magiging default IP address natin. So alright, so subnet mask the same pa rin. Okay, alright, so balik tayo sa Chrome. Sana yung Chrome natin. Alright, ito na po yun. Ito na po yung Chrome natin. So tingnan natin kung ma-open na natin siya sa ating IP address 192.168.88.107 yung ginawa natin. Alright, so ito na nga siya. Click advance and proceed. Alright, yung ginawa nating username kanina at password. So sa akin yung password ko. Okay, so login. Alright, so under the settings, device name. So tower 1 is station. Tower 1 is station. Okay. Alright, so and then save changes. Okay, and then tapos na-save na po natin, and balikan natin yung dashboard natin. Hindi pa sila connected, so balik tayo dito sa wireless. So review lang natin. P2P mode naka turn on, and then dito naka 2090 yung antenna. Output power sagad, auto adjust distance. Okay, so advanced, turn off the EIRF limit. Okay, naka-turn off na siya. So same na yung pre-shared key na nilagay natin sa access point at saka dito sa station. So alright, so bali magsiselect na tayo ng easy side. So bali hanapin lang natin dito yung ating ginawang access point. So ito na nga siya, Tower 1 EP. So i-click lang natin to and then click lock to EP. Alright, so automatic to mag-lock sa ating access point and automatic silang dalawa mag-connect. Once na lock to EP na natin, click lang natin tong save changes. Alright, at hintayin lang natin tong mag-connect silang dalawa. So alright mga idol, hintayin lang natin mag-connect. So since naka switch hub, yun, connected na po silang dalawa, and pwede nating timplahin yung frequency at channel width doon sa access point. So since switch hub, bali na-open ko na to dito sa ang aking access point. So ito yung access point natin. So pwede natin balikan yung wireless basic settings, and pwede nating pagtimplahin itong channel width. Alright, so sa frequency pwede tayong mag-adjust dito. Halimbawa lang sa 5.6, try natin, and balik tayo sa dashboard. Ayun, so dashboard sa station. Okay. So pwede naman wireless and channel width, pwede nating isagad sa 80 MHz. So alright, save na natin silang, hintayin lang natin mag-effect yung ating changes. Bali timplahin lang natin para gusto nating pataasin yung throughput capacity niya. Alright, okay, so bali ang next natin gawin mga idol, i-deploy natin to, i-install natin sa mismong tower itong ating
device. So sundan nyo lang po actual deployment ng ating Powerbeam 5EC620, and let's see kung magkano nga ba talaga yung actual na nakukuha na speed ni Powerbeam 5EC620. So i-deploy natin to around actually ipapakita ko naman yung Airlink pump bago to i-deploy. So pangit, hindi stable yung yung throughput capacity sa 80 MHz. So alright, actually nagbabago pa yan, but anyway, yun. Anyway, anytime naman po pwede natin siyang pagtimplahin yung, so halimbawa dito tayo sa access point, anytime pwede natin itong pagtimplahin si frequency na ginagamit natin at saka yung channel width. So halimbawa naka 80 MHz tayo, so taasan natin yung frequency. So halimbawa lagay natin dito sa halimbawa 5805, save changes, let's see kung kano yung throughput capacity niya. Ayun, maganda, okay na siya. And actually mga idol, itong throughput capacity dito na binibigay ni Powerbeam 5EC620, magbabago pa to once ma-deploy na natin to, yung actual deployment na. At saka hindi natin masabi kung ilan talaga yung maglalandfall na speed, yung actual na speed pagdating doon sa ating station. So alright, so abangan nyo na lang to. Hindi ko na masyadong paglaanan ng oras para timplahin itong mga frequency. Saka na lang kung ma-deploy na natin tong dalawang device, itong Powerbeam 5EC620. So maraming salamat po sa inyong panonood, at sana po may konti po kayong napulot na kahit idea lang ito sa aking video. And God bless you po mga idol, and don't forget to subscribe para ganado tayo magawa pa ng mga tutorial ng mga device. Alright, so thank you sa panonood. God bless.